of the round has saved him from going down, and there's a left. World title. Oh, what a right hand to start it. Mandirigmang Meksikano na may nakamamatay na sandata. Ang katumpakan. Too bad either. And a right uppercut. Tinapos niya ang lahat ng nambastos sa kanya. Ipinanganak siya noong Agosto 23, 1973 sa lungsod ng Mexico. Sa isang simpleng barangay na mahirap ang buhay at kakaunti ang oportunidad. Bata pa lang siya, natutunan na niyang walang libre. Nabuo ang kanyang pagkatao sa kahirapan, ingay ng kalsada, at pangangailangang magsumikap gamit ang lakas. Hindi lang sa ring, kundi pati na rin sa mismong buhay. 7 taong gulang siya nang dalhin siya ng ama sa gym para mailabas ang enerhiya. Doon niya nakilala ang lalaking magtatatak sa buong karera niya, si Ignacio Nacho Beristain, isa sa mga pinakadakilang trainer sa kasaysayan ng boxing. Nakita ni Nacho sa bata ang espesyal na disiplina, kalmado, at kakayahang matuto na nagtatangi sa kanya sa iba. Habang ang iba ay nangangarap na sumikat agad, naging obsessed si Marquez sa teknika. Ginugol niya ang oras sa pagperpekto ng bawat suntok, bawat galaw, bawat anggulo. Hindi siya pinakamalakas o pinakakapansin-pansin, pero nakagawa siya ng kakaibang sandata na parang sa siruhano. Ang kanyang amateur na karera ay naging perpektong laboratorio. Mahigit 50 laban ang nagpapatibay sa kanyang tapang. Pero si Juan Manuel ay hindi ordinaryong prospekto. Isa siyang boksingero na magpapakita agad sa mundo kung paano gawing lakas ang pasensya. Pagkatapos hasain ang estilo sa amateur, pumasok si Juan Manuel Marquez sa professional na boxing na may layuning technical na kasakdalan at matitinding resulta. Unang panalo niya ay noong Disyembre 1974 kontra Israel Gonzalez sa Las Vegas, kung saan na-knockout niya sa ika-4 na round. As exhibited by Vince Forte. Sammy Fuertes and this. Losses were to some of the best fighters coming in today. Gonzalez from right through, and as we showed you some highlights earlier, he solid shots here. Really had a good. Those celebrities. I tell you, Marquez is hurt. Gonzalez and is all over him, hammering away, and Gonzalez is really hurt. Mula noon, nagsimula siyang umakyat ng tuloy-tuloy, tinalo ang mga sumunod niyang kalaban sa parehong paraan, sa pamamagitan ng knockout. 7 knockouts, and they both are relatively very To throw more jabs. Oh, well, forget it. Only got hit. Tinalo niya si Miguel Rodriguez sa 2 minuto lang sa knockout na pinakita ang kanyang maagang pagiging eksakto. He, by virtue of the fact that he's so good, there's a left hand. Just got hit with the right hand that turned him sideways, and there's another one. And he's hanging on now and goes down. And Nagpatuloy siya sa matatag na sunod-sunod na 14 na panalo. Marquez almost ran into a jolting uppercut, and he's got. Mexico. Since then, all wins. He's going to get another one right now. He got hit with the right hand. Pati na rin ang pagtalo sa mga dating kampeon tulad ni Julio Gervasio na kanyang na-knockout sa ika-8 round noong Abril ng 1976. Close. Marquez is landing his shots all the way around. Bobbing, weaving, moving away. Wasn't Gervasio stiffening up when he was getting hit with the right hand? Ending of the round has saved him from going down, and there's a left hand and a Counter punch. Bring him up with a hook and hit him with the right, and it was over. On this particular. Ang arsenal ng malalakas at teknikal na suntok ang nagpatibay sa kanya bilang boksingero na walang puwang sa haka-haka. Ang lalaking kamao ay nagtatapos ng kwento bago tumunog ang kampana. Dahil sa sunod-sunod na panalo, umangat si Marquez sa pandaigdigang ranggo at itinuturing na isa sa mga teknikal na hiyas ng Mexico. Iba ang estilo niya kumpara sa mga kababayan niya. Hindi niya hinahanap ang suntukan tulad ni Julio Cesar Chavez o ang kaspektakularan ni Salvador Sanchez. Ang tatak niya ay ang malasiruhano na eksaktong galaw, ang tiyaga, at ang mga nakamamatay na kontra-atake. Noong 1979 dumating ang kanyang unang malaking pagkakataon. Hinarap niya si Freddie Norwood para sa titulo ng pandaigdigang kampeon sa featherweight ng Asosasyon ng Boxing sa Mundo. Often a steady part of the conventional way in. He looks all right from here. Isa itong dikit na laban, kung saan ipinakita ni Marquez ang mga sulyap ng kanyang napakalaking talento. He's told to take more risk and try to counter. Throw combinations. To fight the titles, he's fighting. Hard left hand, but does a lot of posing. Although one could make it. Gayunpaman,
Ibinigay ng mga hurado ang panalo kay Norwood sa pamamagitan ng unanimous decision na itinuturing ng marami bilang isang kontrobersyal na pagkatalo. Sa halip na panghinaan ng loob, ginawang motibasyon ni Marquez ang kanyang pagkadismaya. Tuloy-tuloy siyang nanalo at pinaganda pa ang kanyang laro. Acomodando la segunda para hacer su pelea. Ahí la juega y le da otra recta más. Se lo conectó bien a la boca del estómago. Ahí tiene trastabillando a Betty Lorona. Un uppercut de derecha a la mandíbula. Y viene la cuenta. This is a show me fight. And I was just going to say, a world title. Oh, what a right hand to start it. Different class. Hanggang sa wakas, noong 2003, naabot niya ang tugatog. Naging kampeon siya sa mundo sa featherweight ng International Boxing Federation matapos talunin si Manuel Medina, isang veteranong sanay sa maraming laban. And third combination and down goes Medina. 1, 2, 3. There he goes to the left hook. That's a hard punch. Down goes. Sa sinturong iyon, sinimulan ni Marquez ang sariling alamat. Ngunit ang pinakamaganda ay nang makuha niya ang International Boxing Federation featherweight title kay Manuel Medina. Nagkaroon ng unang depensa si Juan Manuel Marquez laban kay Marcos Licona, isang Mexican-American na may karanasan at tapang. Tinangkang gulatin ni Licona ang kampeon sa mabilis na pag-atake, pero sinalubong siya ng eksaktong mga suntok. Since then, he's had four. Licona is doing a little bit more. In particular, starting off with his left hook to the body also. And In the entire fight has been the left hook to the body. Dahan-dahang binuwag ni Marquez si Licona gamit ang metronomikong jab at mga kontra-ataking tatak niya. Marco Antonio Barrera because they rounds as possible and see your left hand. brave for his own good. Round matapos round, ipinakita ng kampeon ang kanyang kalamangan. From the Bronx, who's arousing some attention in the sport, the 140-pound. He got off. He's landed with some great left hook. He's well on his way. Sa ikawalong round, na corner ni Marquez si Licona. Gatti Ward fight 10-7 for Mickey. See that? But Morales gets up for the big occasion. Great uppercut. Best he can. He's trying to compete. He is Sa round siyam, itinigil ng referee ang laban dahil sa malalakas na suntok. Hard right hand. Right hand. Rock Licona open to cut under his left eye. Be interesting to see if Licona. Matagumpay na nadepensahan ni Marquez ang sinturon at pinatunayan niyang handa siya sa mas malalaking hamon. Di naglaon, dumating ang isang umaangat na Pilipino. Isang tagapagbagsak ng mga Mexicano, isang bagyong tinatawag na Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao ay hindi basta-bastang kalaban. Sa panahong iyon, nakuha na niya ang bansag na tagapagbagsak ng mga Mexicano. Napabagsak na niya si Marco Antonio Barrera at naglalakad siya na parang may aura ng isang hindi mapipigilang mandirigma. Ang bilis niya ay parang kidlat. Ang kanyang kaliwang suntok ay nakapagpa-ospital ng ilan at tinawag siya ng media na bagong hari ng 126 lbs. Samantala, tahimik na sumusulong si Marquez. Wala siyang karismang dala ng media tulad ni Barrera o ang mabagsik na estilo ni Morales. Iba ang kanyang lakas, talino, eksaktong galaw, at matalim na kontrasuntok. Hindi niya kailangang magpanggap. Ang boxing niya na ang nagpapakita. Nang inanunsyo ang laban. Pangatlong knockdown sa unang round, muling bumagsak si Marquez. Sigurado na ang mga tao, dapat na itong matapos doon. Ilan Manuel Marquez. Matapos ang laban kay Pacquiao noong 2004, si Juan Manuel Marquez ay nasa 100. Marami ang nakakita sa kanya bilang tunay na nagwagi noong gabing iyon. Pero sa scorecards, tabla ang naging desisyon. Kailangang patunayan ng Mexicano na isa pa rin siyang pinakamahusay sa pamamagitan ng sunod-sunod na laban na magpapatibay sa kanyang pangalan. Eksaktong mga kombinasyon at ganap na kontrol sa ritmo. Much more measured here. Problem. There was a right hand by Mark. Warmed up. Nice body shot. They go just for one punch to start off the action. Right here, he's Sa round 2, tumama si Marquez ng malakas na uppercut. come here for again the left uppercut. Marquez saw that punch worked. Kinaya ni Terdzak ang mga sumunod na rounds sa abot ng kanyang makakaya. There's a left, a hand. Borderline
shot there. Look at Marquez and Zandang came. Sa round 6 may dumating pang isang uppercut. And a right uppercut and down goes Zandang for the second time of the fight. What he does with the jab, he uses it as a rangefinder, and then Si Jimrex Jaca ay matibay, batang Pilipinong boksingero na uhaw sa tagumpay. Mas mahirap ang laban kaysa inaasahan. Matapang umatake si Jaca, tumama ng magagandang suntok at sinubukang gulatin ang Meksikano. He's got to go up against a conventional fighter, and there you see Marquez land a straight right. Pero ang karanasan at kalmado ni Marquez ang nagbigay ng malaking kaibahan. Marquez, going into this is interesting because I thought he would be moving around back a lot just enough to make Marquez. Sa round 9, isang kombinasyon ni Marquez ang nagpayanig kay Jaca. Left hook to the body. Oh, big left hook by Marquez. He double. Binilang ng referee hanggang 10. Technical na knockout. Tagumpay na naipagtanggol ni Marquez ang pansamantalang titulo at pinagtibay ang pagbabalik sa elite. Noong Marso 17, 2007 nagkaroon ng makasaysayang gabi ang boxing sa Mexico. Juan Manuel Marquez laban kay Marco Antonio Barrera para sa titulo ng Superpluma ng Consejo Mundial de Boxeo. Hindi lang ito tungkol sa kampeonato. Ito ay laban para sa dangal, pamana, at kataas-taasang titulo ng dalawang alamat ng Aztec Boxing. Tunay na teknikal ang laban. Si Barrera, gamit ang karanasan at pagiging agresibo, ay naghangad ng respeto. Que lo hace Floyd Mayweather. Sí, pero es como difumina a Márquez, prometo Barrera, que está tomando la iniciativa en el centro del ring, pero el arca tiene que salir a buscarlo Márquez. Sopesando seriamente el retiro, ¿no? Sí, la verdad que esta pelea fue un lujo. Si Marquez, tapat sa kanyang estilo, ay kumukontra ng eksaktong pag-atake at unti-unting nagpapahina kay Barrera sa pamamagitan ng kombinasyon. Puede conectar mejor. Qué buena la derecha. Muy buena. Qué buena pelea que tenemos aquí en Fox de... Los peleadores de Beristan tienen eso. Ya se enseñan que hay que saber estar bien parados. Sa round 7 na pabagsak ni Barrera si Marquez sa malakas na kanan. Pero hindi ito binilang ng referee dahil sa nakita niyang illegal na suntok. Ampliamente este asalto cae. No, eso fue falta. Eso fue falta. Estaba con las 4 extremidades en el piso. Ahí está la derecha, perfecta. Claro que sí. Ahí era knockdown. No le iba a pegar y al final sí le pega. Lalong tumindi ang laban dahil sa kontrobersya. Sa mga huling round, malinaw na pinangunahan ni Marquez ang laban, nagtapos siya ng malakas at napaniwala ang mga hurado. Quitarle movilidad a Barrera. Barrera mete bien la... que pudo tumbarlo, pero ahora metió muy del otro lado, sí le pegó. Bueno, va a terminar, se viene con todos los últimos 10 segundos, qué bueno. Ahí estaba Bernard Hopkins. Nagkaisa ang desisyon. Si Juan Manuel Marquez ay kampeon sa Superpluma ng Consejo Mundial de Boxeo, hawak niya ang titulo. At matapos talunin ng isang alamat ng Mexico, handa na si Marquez para sa hindi maiiwasan. Ang rematch laban kay Manny Pacquiao. Noong 15 ng Marso, 2008 sa Mandalay Bay sa Las Vegas, dumating ang pinakahinihintay na rematch. Muling naghaharap sina Juan Manuel Marquez at Manny Pacquiao at handa na. Hinahangad pa rin ni Marquez na mapatunayang elite siya sa pandaigdigang boxing at may matinding hamon sa kanya sa 2009. Si Juan Baby Bull Diaz, isang batang kampeon na dumating na gutom, agresibo, at punong-puno ng kumpiyansa. Dumating si Diaz para lamunin ng buhay ang veterano. Sa unang round pa lang, binayo niya ng sunod-sunod na suntok at ipinakita ang pagiging dominante. Parang gusto niyang hamakin si Marquez. Of Diaz's aggression. Diaz showing respect for ripping Marquez the rhythm, adjusts his game. I get the hunch that Marquez is going to need to stay off the ropes. Good left. He's blessed with excellent reflex. Marquez trying to fire back, lands a right cross and a left hook. Round 1 is an all-out war. And they... Kalbaryo para sa Mexicano ang ikalawang round, habang tuloy-tuloy ang pagsigaw at pagpalo ni Diaz sa katawan at muka. The same, and I guess tonight. And by the way, with the sole exception of his one loss, I don't think he's going to do that. And the way that Diaz is punching, he's got his head down more, but he's getting better leverage in the exchanges, and Marquez's head is up more. Straight.
where he can maximize his... Sa gitna ng unos, isang kaliwang hook ng Amerikano ang yumanig kay Marquez at muntik siyang matumba. Big left hook. Shatters Marquez. Marquez in trouble and trying to fight his way out of it. Tumayo ang mga tao mula sa kanilang mga upuan. Tapos na, sigaw ng ilan. Pero may taglay si Dinamita na di alam ni Diaz. Kaya niyang makaligtas sa apoy. Sa bangungot ni Diaz, bumabawi si Marquez ng malalakas na suntok na nagpapahiwatig ng mga susunod na mangyayari. Heard the crowd. You've seen the energy. This economic conviction. His most effective punch. Along with the straights in a row. He found a home and said, look. Diaz isn't landing many of these. Enough to go to work on Diaz between rounds. Same thing as... Marquez is a good defensive fighter, but Diaz overwhelmed you to land with flusher, harder shots. Nabaligtad ni Marquez ang sitwasyon sa ikalawang round at nakapagpakawala ng kaliwang hook na nagpayanig kay Diaz. Kind of dire way here against Marquez. We told you how Marquez adjusts and comes Oh, on. and Diaz got caught with a left hook and he looks stunned. Nakaligtas si Diaz at dumating ang ikasiyam na round para sa paghihiganti. Nasalo ni Marquez si Diaz ng matinding kanang suntok na saglit siyang napahinto. Bago siya nakareact, isa pang matinding kombinasyon ang nagpabagsak sa kanya sa lona. Harapin si Floyd "Money" Mayweather, isa sa mga pinakateknikal at depensibong boksingero sa kasaysayan. Ginawa ang laban noong Setyembre ng 2009, pero napakalaki ng diferensya sa timbang at estilo. Si Mayweather, na mas malaki, mas mabilis, at may malapusang reflex, ay nagmukhang parang si Marquez ay nakikipaglaban sa isang aninong imposibleng mahuli. This guy loves being the move. That left hook. Marquez bending over, that left hand is down. Nothing else to figure him out. He knows what he has to do to try to execute. In reality, you saw Mayweather's bigger. They're trying it. Kahit matapang, si Marquez ay matinding natalo sa 12 rounds. The gym. Hey, Marquez. Wide stance when he does that. Might come from a weird angle, but it's still going to comfortably outboxing this guy. Marquez with body shot. Hindi siya bumagsak o sumuko pero malinaw ang desisyon. Matindi ang pagkatalo, pero para kay Marquez, nangangahulugan lang ito na babalik siya sa kanyang dibisyon para muling patunayan ang sarili bilang hari ng ring. Noong 2010 bumalik si Marquez sa dati niyang ginagawa. Lumaban bilang berdugo sa mga naghamon sa kanya. Hinarap niya ang Australianong si Michael Katsidis, isang agresibong mandirigma, at kahit napatumba siya sa ikatlong round ng matinding hook. The second fight, had it not been... There's the multiple punch creativity of Juan Manuel. So, what can Marquez... Yes, and it was perfect too. Hard left hook by Katsidis, and Marquez has... Didn't do anything wrong with his head. His right hand down a split second in the middle of the exchange. Katsidis a very good short puncher, just like... Sumabog ang mga tao. Akala ng lahat tapos na ang laban, pero nang itutok ng kamera kay Marquez, naglalagablab ang kanyang mga mata. Tumayo siya, ngumiti ng kalmado at nagsimulang mangaso. Around until later, the vaccine. See the placement right. The big knock. Dahil sa tumpak niya, naibalik niya bawat suntok kay Katsidis at pinarusahan ito ng perpektong kombinasyon. Aggression if you're not a big puncher. Katsidis landed a huge... Sa ikasyam na round, handa na ang lahat. Binuhos ni Marquez ang bagyong suntok sa kalaban. Tumayo ang mga tao na amoy nila ang wakas. Isa pang uppercut at hook, sunod-sunod na suntok, kaya pumagitna si referee Robert Baer para maiwasan ang matinding pinsala. The variety of punches from so many different angles where Katsidis can't even see them. Isa itong epikong pagpapakita ng tibay at brutalidad. Hindi lang nanalo si Marquez, sinira pa niya ang lalaking tumalo sa kanya dati. Pagkatapos ng lahat, dumating na ang di maiiwasang sandali. Ang ikatlong laban kay Manny Pacquiao noong 2011, minsan pa, parehong umakyat sa ring ang dalawa. Nakita ng mga hurado ang majority decision pabor kay Pacquiao. Itinaas ng Pilipino ang kamay. Ngunit ang buo ng tao ang nagsabi ng lahat. Maraming nanood sa arena ang naniwalang si Marquez ang nanalo.
Dahil sa sobrang inis, umalis siya sa ring na galit at di tinanggap ang resulta. Pagkalipas ng maraming taon, sinabi niyang natalo siya dahil sa negosyo. Esa no se diga, la ganamos muy claro. Que incluso no, yo le iba a poner una cachetada, pero dije, no me van a llevar a la cárcel. Mejor me di la vuelta, apreté los dientes y me fui. Desilusionado, triste, porque creo que hicimos una pelea importante, una pelea muy buena para ganar. Para sa maraming eksperto, yun ang pinakamalinaw niyang moral na panalo noong gabing iyon. Hinarap niya ang pandaigdigang boxing idolo sa rurok nito at na-neutralize niya ito. Ang ikatlong digmaan ay hindi nagtapos ng anuman. Sa halip, ito ang nagsindi ng apoy para sa ika-4 na laban, nakilala bilang isa sa pinaka-nakagugulat na gabi sa modernong boxing. Noong Disyembre 8, 2012 sa Metro Goldwyn Mayer Grand, Las Vegas, naging saksi ang boxing sa isa sa pinaka-hindi malilimutang gabi nito. Naghihintay ang mundo ng huling resulta ng pinakamalaking tunggalian ng makabagong panahon. Juan Manuel Marquez laban kay. Ngayon, hindi na lang siya kampeyon. Isa na siyang walang hanggang bangungot sa mga nagmaliit sa kanya.